Nasa pangalawang linggo tayo ng Adviento, mga kapatid. At ito'y pang 7 episodes na po ng ating Liturgical Bible Study. Family Catechesis po ang ating tinutumbok sa ating YouTube upang maraming pamilya mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon naman po, kakaiba ang ating gagawin. Ito po'y barkadahan ang magkakaroon ng Liturgical Bible Study. Can you imagine, yung barkada mo, kasama-sama naghahanda para sa darating na linggo, at yung barkadang yun ang sisimba sama-sama. At hindi rin po malayo, mga kapatid, na itong mga barkadang ito, sila mismo ang dadala ng Bible study sa mga pamilya nila. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Father Arlo Yap, SVD ng Christ the King Mission Seminary. Samahan niyo po kami sa isang araw po muli ng Liturgical Bible Study, Second Sunday of Advent. Hello po, ako po si Brother Lito ng Oasis of Love Catholic Charismatic Community. So kami po yung member ng youth ministry ng Oasis of Love. So every week po, nag-aaral po kami ng Bible study para maging ready po kami every Sunday sa pagpunta po namin sa Mass. So ulit po, ako po si Brother Lito. Ako naman po si Sister Melody. Ako naman po si Sister Karen. Ako naman po si Sister Tina. Ako naman po si Sister Michelle. At tatalakayin po namin ngayon ay Second Sunday of Advent. Okay, so start na tayo. Tayo muna ay magdasal, mga brothers and sisters, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri po namin kayo at lubos na pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po dahil nagkatipon-tipon po kaming magkakaibigan upang pag-aralan ng inyong salita. Panginoon, dinadalangin po namin na linisin niyo po ang aming puso upang maging karapat-dapat kaming tumanggap sa inyong salita at igawad niyo po sa amin ang inyong banal na espiritu upang maintindihan namin ang pag-aaralan namin ngayon. Ang lahat po ng ito, Lord, ay itinataas namin sa matamis na pangalan ninyo at ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Karen, sa magandang dasal mo para sa pagsimula ng Bible study natin. Simulan po natin yung pag-aaral natin sa Gospel po. Sister Tina, simulan niyo po. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Chapter 1, verse 8. Here begins the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. In Isaiah, the prophet, it is written, I sent my messenger before you to prepare your way. A herald's voice in the desert, crying, Make ready the way of the Lord, clear him a straight path. That is was that John the Baptizer appeared in the desert, proclaiming a baptism of repentance which led to the forgiveness of sins. All the Judean countryside and the people of Jerusalem went out to him in a great numbers. They were being baptized by him in the Jordan River as they confessed their sins. John was clothed in camel's hair and wore a leather belt around his waist. His food was grasshoppers and wild honey. The theme of his preaching was, One more powerful than I is it to come after me. I am not fit to stoop up and untie the sandal straps. I have baptized you in water, he will baptize you in the Holy Spirit. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Sister Michelle, sa verse 1, ano daw yung magandang balita? Ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ayun, sa verse 1 daw yung magandang balita, si Jesucristo, yung anak ng Diyos. Yung kailan pa daw ito nagsimula, yung magandang balita na to, Sister Tina? Nagsimula daw ito nung matupad yung sinulat ni Propeta Isaias. Sister Karen, sa verse 2, ano yung sinulat ni Prophet Isaiah? Ayon doon sa kanyang sinulat, ito ang sinasabi, Narito ang sugo ko na aking ipapadalang
mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. So, sa verse 3, may isang tao daw dun sa may ilang. Ano yung ginagawa ng taong yun? Sister Melody. Ginagawa ng isang tao ay sumisigaw sa ilang. Sinisigaw niya na, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landa sa kanyang lalakaran. Yun pala yung sinisigaw niya. Sinisigaw niya. Kasi darating daw yung Panginoon. No? Oo. Sister Tina, sa verse 4, sino yung dumating? Dumating dun sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. At dun sa verse 4, ano yung sinabi niya sa mga tao, Sister Melody? Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Pabigla-bigla si San Juan Bautista, bigla-bigla na lang dadating tapos pagsisihan yung kasalanan. Sino daw yung mga dumating doon, Sister Michelle? Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ang kanilang mga pumunta kay Juan. Dami palang pumunta. Oo nga. Ano naman ang ginawa nila doon? Verse 5 pa din, Sister Karen. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila dun sa ilog ng Jordan. May mga nagsisi rin pala sa mga kasalanan nila kahit papano. Doon sa verse 6, Sister Tina, saan daw yari yung damit ni Saint John? So, hinabi daw yung damit ni St. John, hinabing balahibo ng kamelyo, tapos balat naman ng hayop yung kanyang sinturon. Parang wala siyang normal na damit. Simpleng tao lang siya, tapos yung mga tao nagsisisi dun sa kanya. Tapos ano naman ang pagkain niya, Sister Melody? Ang kanya naman pagkain ay balang at pulot-pukyutan lamang. So, gutom siya dun, Parang hindi ako mabubuhay. Gutom siya dun. Damit niya, simple lang, walang pagkain. Ano yung pinahayag niya sa mga tao, Sister Karen? Sinabi niya dun sa mga tao na yung darating na kasunod niya ay masigit pa yung kapangyarihan kaysa sa kanya. At sinabi niya rin na hindi siya karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. So ibig sabihin dito sa verse 7, parang inahanda niya yung mga tao. Parang piniprepare niya dun sa kasi sabi dun sa verse 1, ang mabuting balita is si Jesucristo di ba? Saka mas mahalaga yung darating kasi Mas makapangyarihan. makapangyarihan. Sister Michelle, kung si San Juan Bautista nagbabautismo lang, yung darating na mas makapangyarihan sa kanya, ano yung ginagawa? Babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. So, parang kapangyarihan yung ibibigay niya, Holy Spirit. Bukod sa tubig. Sa tubig siya, tapos yung darating sa Espiritu Santo daw. So, hanggang dito yung yung gospel natin ngayon. Hanggang dito yung gospel this coming Sunday.